Magandang araw sa inyong lahat. So ang topic natin for today is all about the types of DC generators. Napaka-importanting pag-aralan natin yung different types ng DC generators dahil ito yung magbibigay sa atin ng daan upang alam natin kung anong klaseng DC generator ang i-install natin doon sa certain applications. For example, doon sa mga wind turbine, yung mga small scale lamang, kinakailangan nating mag-decide anong klaseng DC generator ang ilalagay natin. Another thing, pagdating natin dun sa mini hydro power plant, instead sana nagagamit tayo ng alternator or alternating current generator, naisipan natin na gumamit na lang tayo ng DC generator. So anong klaseng DC generator ang ilalagay natin doon? Okay. May bago yan, pag-usapan muna natin yung about sa methods of field excitation in DC generators. Dahil yung general types of DC generators will take their names from the type of field excitation that is being used. Ano ba yung tinatawag natin na field excitation or excitation mismo? So dahil yung excitation, napaka-importante ito doon sa generators na alternators or DC generators man yan. Ngayon, kapag sinabi natin kasing excitation, ito yung pagsusupply natin ng kuryente doon sa field windings na nakaikot doon sa ating mga field poles. Maliban na lang kung ang ginagamit natin yung mga permanent magnets na generators, hindi na tayo magkakaroon ng excitation doon kasi wala namang field windings yung mga permanent magnets. Pero pagdating natin doon sa mga electromagnets, kinakailangan natin maglagay ng field winding at kinakailangan natin ng field excitation. Dahil kung walang excitation, siguradong hindi magkakaroon ng magnetic field yung mga poles natin, at kung walang magnetic poles, kung walang magnetic field, siguradong hindi tayo makakapag-generate ng voltahe doon. Anyway, meron tayong tinatawag na separately excited generator and also the shunt generator. Sabi dito, when a generator is excited from a source or from a storage battery or from a different DC source, that is called separately excited generator. Titignan natin ito mamaya isa-isa. Yung susunod dito, we have, if the field of a self-excited generator is connected in parallel with the armature circuit, so it is called as a shunt generator. Take note na pag tinawag natin na shunt, it is another term used for parallel. So, ibig sabihin noon, sabi nga dito, the field of the self-excited generator is connected in parallel with the armature circuit. Hindi natin po pwedeng tawagin na parallel generator naman po yun. Okay? Although meron tayong tinatawag na series generator, ngunit pagdating po natin sa mga generators na yung field niya ay nakakonect into parallel with the armature circuit, tawag po natin doon ay shunt generator. So pag-usapan muna natin itong separately excited generator. Okay, pag sinabi nating separately excited generator, again, yung kanyang field excitation is being supplied from an independent DC source such as storage battery or separate na DC generator. Example, here we have the field winding. Tapos yung field winding na ito, nasusupply ito from a battery or from a different or separate DC generator. Hindi katulad doon sa ating shunt generator, nakakonect in parallel yung shunt natin dito, shunt field dito sa armature mismo. Ngayon kung titignan natin maigi, ito yung field winding. Ito po yung representation niyan. Meron tayong mga north and the south poles dito. So yung mga winding nito, they are all connected into series. Ngayon, ang representation po niyan, ito po yan. Tuloy-tuloy po yung coil natin dyan, which will represent, nandito yung north and south poles po natin. Again, this is connected to a different source. Ngayon, sabi pa dito, in addition, a field rheostat may be connected in series with the field to provide a means of varying the field excitation. So, ito yung rheostat natin. So, ito po yung actual na
tsura ng rheostat. Ang purpose po nito is to control the field excitation, yung kuryente na pwedeng dumaloy po dito sa ating field winding. So like for example, patataasan natin yung resistance dito. According to Ohm's law, yung resistance is inversely proportional to the current. So kung pinataasan natin yung resistance dito, yung kuryenteng dadaan po dito is mababa. Kapag mababa po yung kuryenteng dadaan dito sa field winding, sigurado po yung magnetic field, mahina po yun. Ngayon, dahil mahina yung magnetic field, sigurado yung generated EMF, mababa po yun. Ngayon, kung bababaan naman natin yung value ng resistance dito sa ating rheostat, ang mangyayari po dyan, yung kuryente po ay tataas. So ngayon, kapag tumaas po yung kuryenteng dumaan dito sa field winding, ang mangyayari po doon, magnetic field, lalakas po yan, the generated EMF, tataas po yan. So pwede nating makontrol yung value ng terminal voltage dito, yung pag-control natin sa generated EMF via controlling the value of resistance of the rheostat na nakakabit po doon. Tignan muna natin kung ano yung property meron ba ang ating separately excited generator. Like kung titignan natin maigi, the figure below shows the regulation curve or the voltage regulation curve of a typical separately excited generator. It will be noted that as the load is increased, okay, kapag nagdadagdag po tayo ng load dito sa ating terminal ng generator, the terminal voltage decreases. Magdi-decrease po yan. Eventually, yung ating generated EMF, pwede po yang mag-decrease din. Okay? Ngunit, meron tayong mga factors kung bakit siya nag-decrease. There are two important reasons for this decrease in terminal voltage. Number one, we have the IARA, or that is the current in the armature and armature resistance. So, ibig sabihin po nito, yung voltage drop dun sa armature. Ito po yung IARA. Dahil alam naman natin, kapag nag-umpisa na pong mag-generate to ng voltahe, yung ating conductor, mayroon po yung resistance sa loob, and pag combine natin yon, kuryente, multiply that by the current, that will give us voltage. Which is, actually, yun po ay loss natin yon or voltage drop dun sa loob ng generator. Nakakabawas po yun dun sa ibabato niyang voltahe palabas. Kumakain po siya ng voltahe. Another thing, we have the armature reaction. Pag-usapan natin kung ano yung tinatawag nating armature reaction. So the amount of effective field flux is reduced and the generated EMF thereby decreased by the magnetizing effect of the armature current. Armature current establishes an MMF or magneto-motive force that distorts and weakens the main field flux, especially in non-interpole machines. This effect of armature current on the field flux of a generator is called armature reaction. Okay. Explain natin maigi yung statements dito. So ito yung typical na north and south pole natin. Tapos nandito po yung magnetic field niya. Uniform po yung direction niya. Ngayon, ang nangyayari, pag pinaikot na po natin yung mga conductors dito, mag-uumpisa na pong mag-generate ng voltahe. And kapag nag-generate na po yan ng voltahe, ang mangyayari doon, yung mga conductors magkakaroon ng electric field. Yung electric field na yon, like tignan natin dito sa may under ng south pole, dito, positive ang na-generate. So, ibig sabihin noon, ang mangyayari yan, yung pag-ikot ng electric field niya ay counterclockwise. Baliktad naman kapag ang na-generate ay sa may negative. Tignan nyo dito sa under ng north pole, yun, titignan natin maigi. Meron tayong clockwise rotation ng electric field. And kapag nagkaroon ng electric field po yung ating conductors, dahil sila po ay nakalagay doon sa armature core. And alam natin yung armature core,
It is made from a metal. Ngayon, yung metal na yun, meron siyang magnetic property. Although hindi ganong kalakas yung magnetic property na yun, ngunit magbibigay pa rin yun ng magnetic property. At yung magnetic property na yun, yun po yung magdi-distort. Sabi dito, it will distort and weaken the main field flux. Kaya tignan ninyo yung itsura ngayon ng ating main field flux. Hindi katulad dito na dapat uniform lang siya. Ngayon, iba na yung itsura. Ang mangyayari din dyan, kukontra ito dun sa pag-ikot ng ating generator. So, babagal yung generator natin. Although, konti lang, pero still, yung pagbagal na yon magko-contribute yan sa pagbaba ng generated EMF. Kaya eventually, yung sa may terminal voltage dito, bababa din po yan. So, yun po yung epekto ng armature reaction tapos yung voltage drop sa may armature conductors. The separately excited generator has a decided advantage over the self-excited generator in that it will operate in a stable condition with any field excitation. Kasi nga nakokontrol natin yung kanyang terminal voltage by manipulating yung kanyang DC source. So, pwede nating palakasin, saka pahinain yung kanyang DC source, and eventually, mamamanipulate natin yung terminal voltage nung generator. Kaya nga, a wide range of output voltages may be obtained using this separately excited generator. Ngunit kung meron siyang advantage, meron din naman siyang disadvantage. Kasi ganito yun. The main disadvantage of a separately excited generator, it will lie in the inconvenience and expense of providing the separate excitation source. So, syempre, kung sabihin natin gagamit tayo ng battery, hindi siya katulad dun sa self-excited generator, hindi na siya gagamit ng battery for its excitation dahil manggagaling na yun sa sarili niya. Ngunit sa separately excited generator, bibili ka ngayon and magpo-provide ka ng battery. Isa pang inconvenience na maidudulot ng separately excited using battery, papaano kapag nalobat naman yung battery natin. So kapag nalobat ito, or sabihin natin patay na yung baterya natin, wala na siyang charge, eventually, ang epekto noon, hindi na tayo makakapag-generate ng voltahe. Meron namang isang setup na ginagawa. We have the motor generator set. Ito kadalasan ginagawa or ginagamit dun sa mga mas malalaking DC generators. Like for example, yung wattage niya aabot ng 100 watts. So instead na gagamit tayo ng battery para doon, yung sa excitation, gagamit na lang tayo ng generator. So what if yung DC generator na malaki, kinakailangan niya ng 115 volts na direct current or let us say 230 volts na direct current na hindi maipoprovide yon ng battery. Dahil sabihin natin yung battery, meron lang tayo ditong 12 volts. Ngayon, hindi siya enough para masuportahan yung excitation ng ating generator na kinakailangan niya ng either 115 volts or 230 volts or kung anumang volts yung kinakailangan ng excitation natin. Kaya yung setup na to, we have here a 12 volts DC battery, 12 volts DC motor na isasaksak natin ngayon dito sa 12 volts na battery. Ngayon yung motor, paaanda rin po niya yung ating generator dito. Na ang ilalabas na nito, hindi na 12 volts, kundi pwedeng 230 volts or 150 volts or nakadepende dun sa design ng system. Again, ang hindi maganda dito, yung disadvantage niya, papaano kapag ito ay nalobat din. Kapag ito nalobat na, sabihin natin ito, hindi na siya tatakbo, wala nang excitation na maibibigay itong ating generator. Another thing dito, magastos itong setup na ito.
Okay, so let's go to self-excited shunt generator naman. Okay, ngayon, hindi na tayo gagamit ng battery para dun sa excitation niya. Dahil kung mapapansin natin, yung kanyang field winding, it's already connected in parallel with our armature. Ngayon, ito yung armature natin, representation niya. Nandito yung armature conductors natin. Tapos itong mga rectangle na to, these are the carbon brushes na ginagamit natin ito pang kolekta ng ating mga na-generate na voltage dito sa loob ng armature. And kung titignan din natin yung kanyang terminal voltage, ito na yung para sa output niya, it's also connected in parallel with this armature. Kaya ang panggagalingan po ng kuryente mula for the shunt field ay manggagaling po dyan dito sa armature. So, pupunta po yan dito. Ngayon, hindi lang po yung shunt field ang susuporta ng armature, kundi pati po yung ating load. Although mas konting kuryente na lang po yung dadaloy dito sa shunt field. Ngunit yun din po, karagdagang bawas dun po yun, yung sa ma-generate na power ng ating generator dahil susuportahan niya yung shunt field. Ngunit sa pag-uumpisa ng ating generator, kinakailangan natin yung tinatawag nating residual magnetism dito sa kanyang mga poles. Sabi dito, a self-excited generator depends on the residual magnetism of its field poles for its operation. Ang tinatawag po nating residual magnetism, ito po yung magnetism na naiwan dun sa field poles kahit na ito ay hindi na siya nagamit. Okay? Sabi dito, ordinarily, there is some residual magnetism in the field poles if the poles have at a previous time been magnetized. So, mamamagnetize ito kung ito ay kakagamit lang, kakapatay lang siya. So, walang kuryente na dumadalo sa shunt field, ngunit sa field poles, merong maiiwan doon na magnetism. Tawag natin ulit doon ay residual magnetism. Parang ganito yon. Kukuha ka ng isang pako, tapos noon, kukuha ka ng isang magnet, and then, ididikit mo yung pako doon sa magnet. Now, after several time, sabihin natin, after 1 hour, kukunin mo yung pako doon sa magnet, then yung pako na yon, itry mong ilapit doon sa mga ibang metal. Meron siyang nakuhang magnetism doon. Ngunit yung magnetism na yon, pwede siyang mawala. Kaya nga tawag natin doon, residual magnetism lang. Okay? Ngayon, kaya nga sabi niya dito, if at previous time, yung na-magnetize yung ating field pole, so magkakaroon yun ng magnetic field. Okay? Ngayon, if the shunt generator is brought up to speed, so paiikutin na natin yung generator, take note, kapag mag-uumpisa po tayong mag-generate, dapat wala pong nakasaksak na load dito sa ating generator. Saka lang po tayo maglalagay ng mga loads dito sa generator kung nakuha na po natin yung terminal voltage na kinakailangan natin. Ganon din po sa operation ng mga malalaking generators. Even yung mga portable generators po, kinakailangang paandarin nyo muna yung makina, paganahin nyo po muna yung generator bago tayo maglalagay ng ating mga loads. Dahil po pwede, kung meron siyang under voltage protection, siguradong magka-cut off din po yung ating generator. Okay, so balikan natin. So when the shunt generator is brought up to speed, and the armature conductors will cut the small amount of flux present. Ngayon, sinabi natin meron siyang naiwang mga magnetic field. So yun yung residual magnetism. Yun po yung ikakat ng ating mga armature conductors. Ngunit sa time na yon, wala pa pong kuryente dito sa shunt field winding. Again,
Yung naiwang residual magnetism, yun lang po ang ikakat ng ating armature conductors. And due to that, magkakaroon na tayo ngayon ng small amount of EMF. So kapag nagkaroon ng small amount ng EMF na yun, may voltahe na yung ating armature, eventually, magkakaroon na ng flow ng kuryente yan. Yung sa armature current, meron na po yan, and then dadaan po siya papunta dito sa ating field winding. Kanina, nung nag-uumpisa pa lang po tayo, wala pa pong kuryente na dumadalo dyan. Umasa lang po siya sa residual magnetism. Ngayon, meron na siyang generated EMF. That's the time na magkakaroon ng kuryente papunta dito. Ngayon, ang mangyayari po doon, lalakas po yung magnetism dito. Kapag lumakas po yung magnetism doon sa may north and south poles, yung generated EMF, tataas po yan. Ngayon, dahil tumaas ang voltahe, yung IA, tataas din po yan. Yun po yung dadaloy dito sa ating shunt field. Ngayon, lalakas ulit po yung magnetic field. Lalakas din yung generated EMF. Tataas yung kuryente na dadaloy dito. Paulit-ulit lang po yun na yung paglakas ng magnetic field dahil meron ng kuryenteng dumaan sa kanya, magkukos yun ng pagtaas ng generated EMF. At dahil tumaas ang generated EMF, tataas yung IA, lalakas po yung magnetic field ulit, and then tataas na naman yung generated EMF, tataas naman yung value ng IA, lalakas ulit yung magnetic field. So patuloy po na yung prosesong yon hanggang sa ma-meet niya yung tinatawag natin na limit. Sabi dito, at first, yung nangyayari kanina in-explain natin na pag-build up ng voltage will go indefinitely, na parang wala nang katapusan yon. Pero, meron tayong tinatawag na limit. A limit is reached owing to the saturation of the magnetic circuit. Ano yung sinasabi natin na saturation of the magnetic circuit? Ihalin tulad natin ito doon sa isang sponge. Yung sponge natuyo, tapos lagyan mo ng konting tubig, ma-absorb niya yan. Ngayon, dagdagan mo yung tubig niyan, ma-absorb pa rin yan. Habang dumadami yung na-absorb niya na tubig, eventually po yan, meron din siyang limitasyon, kaya masasaturate na yan. Hanggang sa dumating yung sponge sa point na hindi na siya pwedeng mag-absorb ng tubig. So, ganun din po yung mga magnetic field poles natin, na habang namamagnetize siya, eventually, ang nangyayari doon, nasa-saturate na siya. Until such time, kahit pataasin mo na yung kuryenteng dumadaloy sa kanya, hindi na tataas yung, or lalakas yung magnetic field na pwede niyang maiproduce. Kasi nga, na dumating na siya doon sa saturation level. Okay, so as the generator magnetic circuit approaches saturation, smaller and smaller increases in the generated EMF produce smaller and smaller increases in field current, produces just stops. Okay, ganito yon. So, kung titignan natin, hindi siya nanggaling dito sa zero, dahil yung portion na to, galing yan sa residual magnetism. Ngayon, habang nagbi-build up ng voltahe yan, kung titignan natin dito sa area na to, mabilis yung rate nung pagtaas ng ating voltahe. Ngunit pagdating dito sa area na to, bumabagal na yung pagtaas ng voltahe kasi nga malapit nang masaturate yung ating magnetic field. So, yun po yun kapag nagbi-build up tayo ng ating mga generators. And eventually, pwede na po tayong magsaksak ng load doon sa ating generator kapag nakuha na niya yung ating rated na terminal voltage. So, ano naman po yung property nito, yung sa performance ng shunt generator? Okay, yung performance ng shunt generator is similar to that of the separately excited generator, except that the voltage of the shunt generator falls off more rapidly with the addition of load. Tignan natin muna dun sa self-excited generator. Ito po yun. Ito yung kanyang pag-drop.
Again, yung pag-drop ng separately excited generator, may dalawang rason. We have the armature voltage drop and the armature reaction. Ngunit kung i-compare natin siya dito sa performance ng shunt generator, mas mabilis po yung pagbulusok ng ating voltahe dito sa shunt generator. Kasi meron tayong isa pang reason kung bakit mas mabilis na bumaba o magkaroon tayo ng voltage drop. That is the weakened shunt field. Dahil take note, dito sa ating generator, shunt generator, hindi lang yung load ang susuportahan ng ating generator, kundi susuportahan din po niya yung shunt field. At magkukos din po yan ng losses doon sa buong circuit natin. Kaya nga yung pagbaba ng ating voltage sa shunt generator mas mabilis as compared with the separately excited generator. Okay, so the shunt generator may be used for supplying excitation to AC generators. Dahil pag-aaralan natin ito next time about sa alternators, dahil ang alternators or AC generators, kinakailangan din po nila ng excitation. Like for example, doon sa mga generators natin sa mga power plants na 13.8 kilovolts ang nilalabas niya. Pero pagdating natin doon sa excitation, pwede tayong gumamit ng mga 115 volts, 230 volts, or kung ano man yung nakadesign para doon sa generator na yon. So kung titignan natin maigi, yung output ng AC generator natin mataas na nandun sa 13,800 volts. Ngunit yung ilalagay natin doon sa excitation, malayong mas mababa compared doon sa output ng AC generator. One thing kasi doon sa ating shunt generators, it is only used for applications where the distance from the generator to its load is short. So, hindi ito ginagamit sa mga pang long distance na applications. So, short distance lang. Katulad nga dun sa pag-supply ng excitation to AC generators, nasa tabi or nandun mismo sa loob ng AC generator, yung shunt generator na yon. It is also used for charging storage batteries. As long as yung batteries po natin malapit lang po dun sa shunt generator. Ang kagandaan din po, yung sa charging ng batteries, hindi po kasi siya yung parang madami. Dahil ang application lang po ng ating mga shunt generators, they are only used for small loads only. Yung battery natin, mag-isang load lang po yan, so mas okay po siya. Let's go to another type of yung sa generator. We have the series generator. The series generator is a self-excited generator also. So, self-excited din po siya. Ngunit with the armature, field winding, and load all connected into series. Thus, the field current, yung field current po natin dito, and the field flux are proportional to the load current. Ganito po yun. Kapag nagdadagdag po tayo ng load dito, lumalakas po yung magnetic field. So eventually, tataas po yung generated EMF. Iba po yung characteristic ng series generator dun sa shunt generator. Habang dun sa shunt generator, habang nagdadagdag po kasi tayo ng load doon, yung voltahe niya, yung terminal voltage niya, nagda-drop. Dito naman po iba. Habang nagdadagdag po tayo ng load dito sa ating series generator, tumataas po yung kanyang voltahe. So, bakit nangyayari yon? Okay, puntahan natin yung load characteristic nito. So, when the generator is running without load, okay, so take note, wala po siya dun sa zero. So, kapag wala po siyang load, ang nangyayari po dyan, meron tayong voltahe which is being owed from the residual magnetism. Ngayon, as external load is applied, so nagsasaksak na po tayo ng mga loads dito sa ating generator, current begins to flow in the field winding. So yan po. So nung una, kapag wala pa po itong load,
wala pa pong kuryente na dadalo dito dahil open circuit pa po tayo. Pero pag once na naglagay na po tayo ng load dito, magkakaroon na po tayo ng closed circuit. So, ibig sabihin, that's the time na magkakaroon ng kuryente dito. By the time na nagkaroon po ng kuryente dyan, so, itong field winding, magbibigay na rin ng tutulungan na ngayon yung ating magnetic pole sa mag-produce ng magnetic field. Kapag nag-produce yun ng magnetic field, ang mangyari po doon, tataas po yung kanyang generated EMF. Next, magdagdag ulit tayo ng load. What will happen? Tataas po yung total current na consumption dito. At magkukos po yun ng additional current dito sa series field. Tumaas po yan. Ang mangyari po yan, tataas po yung generated EMF. Next, naglagay po ulit tayo ng load. So what will happen? Tataas po yung load current, tataas din po yung kuryente dito, tataas po yung magnetic field, tataas din po yung voltahe natin. Kaya kung titignan natin po yung load, yung load characteristic dito. Habang nagdadagdag tayo ng load, ang nangyayari po diyan, tumataas po yung voltahe. Hindi po siya katulad doon sa field, doon sa shunt generator. Ngunit ang disadvantage lang po ng series generator, hindi po siya ganong ginagamit. Dahil meron po siyang characteristic na wala doon sa ating mga shunt generators. Take note, ang hindi maganda dito, dahil take note, habang nagdadagdag po tayo ng load dito sa generator, tumataas po yung ating voltahe. What if ang mga loads po natin ay 12 volts? Nagdadagdag tayo ng load, ang nangyari, tumataas yung voltahe. What if napunta siya more than the rated voltage nung ating mga loads? So, pwedeng masira yung ating mga loads ngayon. Kaya nga yung application ng series generator, napaka konti lang. Kaya nga dun sa nabasa ko dun sa isang libro, ginagamit lang siya for experiment purposes only. Ngunit yung pag-aaral dito sa ating mga series generators, napaka-importante po dun sa next na type ng generator natin. That is the compound generator. So, take note, pag sinabi lang po nating compound generator, ibig sabihin, yung property na meron yung shunt and yung series generators, pagsasamahin natin sila, i-integrate natin sila. Kaya nga dito, like yung shunt generator kasi, take note, habang nagdadagdag tayo ng load, bumabagsak po yung kanyang voltage. Ngunit, pagdating natin doon sa series, habang nagdadagdag po tayo ng load, tumataas po yung kanyang voltahe. Okay. The terminal voltage of a shunt generator drops considerably with the addition of load. Many applications such as lighting circuits require a practically constant voltage source of voltage. And for such applications, the shunt generator is unsuitable. Especially kapag ang load natin ay variable. So nagbabago-bago tayo ng load, hindi po pwede yung ating shunt generator. The decrease in the terminal voltage of shunt generator is due mainly to the armature reaction and IR drop in the armature circuit. Kasama na rin po dyan yung ating field circuit. Ngayon, both of these factors are proportional to the armature current. So bumababa din po yung armature current natin kapag nagdadagdag po tayo nung yung sa generated EMF natin. Ngayon, a generator may be made to supply automatically a constant terminal voltage. So sabi nito, pwede tayong magkaroon ng isang generator na automatically nagsusupply siya ng constant terminal voltage. That is by the use of series field winding placed on the same poles as the shunt field winding. Ang sinasabi po dito, yung shunt field and the series field are both put or placed into the same pole. Katulad po dito, ito po yung magnetic pole natin. Ngayon, ito yung series yung shunt field winding natin. They are practically made from fine wires. Ito po yun, fine wires po sila. Because yung kuryente na dumadaloy po dito, maliit lang po, mababa yung value.
Hindi po katulad dito sa series winding, yung kuryente po kasi na dumadalo dito, kasing lakas po ng load current or yung armature current. So therefore, they should be made from larger sizes of conductors na could handle the high amount of current. So nagkapatong lang po yan, yung dalawang mga windings natin. This series field, which carries full armature current, or sometimes yung sa isang this compound generator, it will carry the load current. Okay, it will supply an EMF to compensate for the decrease in the terminal voltage due to armature reaction and armature circuit or IR drop. Ano yung sinasabi noon? Yung property na meron ang series winding na tinataas niya yung voltahe habang nagdadagdag tayo ng load, kukontrahin niya ngayon yung property na meron yung shunt field winding na habang nagdadagdag tayo ng load ay bumababa. So, ang mangyayari po doon, habang nagdadagdag tayo ng load dito sa mga compound generators, ang nangyayari, tumutulong yung series winding para hindi siya babagsak. So, meron tayong dalawang klase ng compound generator. Number one, we have the short shunt generator. So, sabi dito, when the shunt field, ito po yung shunt field of a compound generator is connected in parallel with the armature. So, ngayon, that is called a short shunt connection. Okay, dahil ito lang po yung nakaparallel sa kanya. Hindi po siya katulad dito sa long shunt connection. So, titignan natin, mas mahaba na po yung kanyang connection in parallel with the armature and the series field. Kaya nga po siya tinawag na long shunt. Okay, again, yung shunt is parallel po yon. So, long shunt. Hindi po katulad dito sa short shunt. Ito lang po, kaya short shunt. Ngunit sabi dito, their operating characteristics are practically the same with either connection. According dun sa na-solve namin dati, konti lang po yung difference nung kanilang mga terminal voltage and generated EMF. Either nakakonect ka within short shunt or long shunt. Basta pareho po yung kanilang mga parameters. Konti lang po yung kanilang difference. So, tignan ulit natin yung difference ng connection nila. Ito si short shunt, andito naman po si long shunt. Again, short shunt dahil ito lang po yung nakakonect sa in parallel with the shunt field. Ngayon, ito naman po, long shunt, dahil yun po yung nakakonect, mahaba po. Yung pagdating naman po natin dyan, meron tayong mga tinatawag na cumulative compound, then meron din tayong differential compound. Okay, tignan muna natin ito. A generator with both the series and shunt field is called a compound generator. When the series field, when the series field is so connected na yung kanyang ampere turn acts in the same direction as those of the shunt field, the generator is said to be a cumulative compound generator. Tignan natin yung difference ng cumulative dito sa differential compound. Although mas magandang ginagamit, mas madaming gamit yung ating cumulative. Yung direction ng kuryente. Yung direction ng kuryente natin dito sa cumulative, pareho po yung sa series field and dun sa shunt field. Kaya nagsusuportahan po sila ng ating kuryente. So, hindi katulad dito sa ating differential compound. Kung papansinin po natin, yung ating direction dito, saka dito, magkaiba po. So, dito, magkakontrahan po yung kanilang direction ng kuryente. Kaya eventually po, dito, pwede pong ang mangyari, tumataas po yung magnetic field because of the shunt field, ngunit kukontrahin po yan nung ating series field. Hindi po katulad dito, habang nangyari, tumataas po yung kuryente natin sa load, sigurado po, susuportahan po ng ating series field yung ating magnetic field dito sa ating shunt field. So, ang mangyari, mas lalakas po yung magnetic flux, mas tataas po yung generated EMF, mas tataas din po yung ating terminal voltage. Okay, the cumulative compound
generator combines the characteristic of the shunt and the series generator. At no load, the shunt winding provides all the field flux. So si shunt field lang or shunt winding lang yung nag-produce ng magnetic field dahil doon sa ating series winding, wala pa po siyang kuryente. Ngunit, as load is increased on the load, the series field will add an increasing amount of field flux to that of the shunt field. The terminal voltage of the loaded generator will depend on the relative strength of the series field and the shunt field. So habang nagdadagdag tayo ng load doon sa ating generator, ang mangyari po doon, susuportahan po ng ating series field na hindi po babagsak agad-agad yung ating voltahe sa terminal voltage natin. Meron tayong tatlong klase ng ating compound generators. Okay, if the full load terminal voltage is equal to the no load terminal voltage, the generator is said to be flat compound. If the series ampere turns at full load are more than enough to compensate for armature reaction and armature circuit IR drop, the terminal voltage is higher than the no load and the generator is said to be over compound. Similarly, a generator is said to be under compound when the full load terminal voltage is less than the no load terminal voltage. Explain natin maigi yan dito sa ating mga curves. Nandito po si flat compound, nandito din po si over compound, then the under compound. Ang sinasabi po kanina, pansinin natin maigi, ito po yung terminal voltage natin. Ngayon, nung nagdagdag po tayo ng load, ang nangyari po kay flat compound, tumaas po. Kung titignan niyo maigi, mas mataas po ng konting-konti lang doon sa terminal voltage. Okay, tumaas yan. Ngunit kapag nakuha na natin yung full load current, pag sinasabi po kasi nating full load current, yan po yung maximum na capacity ng ating generator. Halimbawa, ang capacity ng generator natin ay 100 kilowatts. So, kung ilan yung kuryente doon, yun po yung full load current. Ngayon, 100 kilowatts nga siya, pero ang ginagamit mo lang, half, which is 50 kilowatts lang. So, wala ka pa doon sa full load current. So, titignan natin, this is 0, tapos tumataas yan yung value niya. Sabihin natin, this is 100 amperes. Ngayon, sabihin natin, this is 50 amperes only. Ngayon, that will give us a 50 kilowatt lang. So, yan, habang nagdadagdag ka ng load, dumadami yan. Ngunit tignan ninyo yung ating voltahe, bumabagsak hanggang sa time na siya ay nandito na sa kapareho na po yun yung level ng no load voltage natin, saka yung full load terminal natin, okay, full load current natin. Pero pag once na-reach na natin yung limit ng ating generator, tignan natin dito mag-uumpisa na yung bababa. Ibig sabihin, 100 kilowatts lang yung kinakailangan or yung kayang ibigay ng generator mo, pero nagsaksak ka pa doon, ang mangyari po dyan, mag-overload ka na, babagsak na po, mag-umpisa na pong bumagsak yung ating voltahe. Ngayon dito naman po sa over compound, titignan natin maigi, ito yung terminal voltage pero yung full load current natin nandito. Ngunit tignan niyo yung full load voltage dito. Mas mataas ang voltage dito compared with the no load voltage. Yan po yung tinatawag nating over compound. So, understanding the under compound, ganun din yan. Kapag tignan natin yung sinabi kanina, yung kanyang full load, kapag narating na yung full load current, ito na po yung voltahe niya sa terminal voltage. Ngunit mas mababa po siya sa no load voltage. Kapag sinabi po kasi natin no load voltage, ulitin natin, wala siyang load. Kaya siya no load voltage. Okay, the compound generator is used more extensively than other types of generators because it may be designed to have a wide variety of characteristics. And at the same time, pwedeng maging variable yung loadings natin sa mga compound generators. Ngunit, yung over compound generators are used when they are located
some distance from the load that they supply. So, ibig sabihin, yung overcompound, dahil tignan natin maigi, tumataas po yung kanyang voltahe dito. Mas mataas po yung voltahe niya at full load compared dun sa no load. So, ibig sabihin, mas maganda ito na gamitin doon sa mga long range, okay, long distances na applications. Dahil isa pang rason kung bakit bumababa yung terminal voltage ng mga generators, it's because of the feeder conductors. Yung wire na ginagamit natin papunta doon sa mga loads natin. Dahil wire yon, copper yon, so meron pa rin, or kahit aluminum man yon, meron pa rin siyang resistance na kakain ng voltage drop along the lines. Kaya ang magandang gamitin doon, over compound generators kung mas malayo yung location ng load kesa doon sa generator. So the increase in the generated terminal voltage compensates for the voltage drop in the load feeder circuits. So yun lamang po. Maraming salamat po.